Ito pa rin po ang inyong Ate LR. Makakasama niyo pa rin sa programang Buhay Mo, Buhay Ko, Konektado. Ngayong hapon ay matutunghayan natin ang isang kasaysayan ng pag-ibig. Dear Ate LR, ang kabiguan pala ay hindi lang para sa nagmamahalan, kundi para din sa hindi pa nga nagmamahal ay bigo na kaagad. Magandang hapon po sa inyo Ate LR at sa lahat ng masugid mong tagapakinig ng programang Pahingahan ng Pusong Sumisikip at pag-alaala sa kahapong minsay dumaan. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Jamir. Isa po akong tausug at anak ng isang mayor. 28 years old po ako sa kasalukuyan. Naengganyo akong sumulat sa iyo dahil na din sa mga nauna mong nabasang mga sulat na masasabi kong konektado din sa kwento ng buhay pag-ibig ko. Para malinaw ang lahat, ganito ko po sisimulan ang kasaysayan ng pag-ibig na minsay pumukaw sa aking puso. Ito po ay tungkol sa isang babaeng tawagin niyo na lamang na si Inda Dayang. Si Inda, bata pa lamang ay namatay na ang kanyang mga magulang at nag-iisang anak, kung kaya't sa tiyahin na lamang siya nakitira at kinupkop. Ate LR, saksi ako sa mga pangyayari sa buhay ni Inda mula nung bata pa siya. Akala ng lahat masaya na si Inda sa kinalalagyan niya. Yun pala ay ginalawa lamang siyang alila ng kanyang nanay-nanayan. Andun na yung kapag oras na ng kainan ay inuutusan siyang lumabas upang bumili o kumuha ng kung ano-ano. Pero yun pala ay para lang hindi makasabay sa kanilang kumain. At sa pagbabalik ni Inda ay wala nang natira para sa kanya. Alam mo Ate LR, upang maibsan man lamang ang gutom na nararamdaman, isa-isang pinupulot ni Inda ang mga kanin na nahulog sa lamesa at mga tira-tirang buto ng ulam. At yun na ang iniinuman lamang niya ng tubig para mapawi ang gutom. Oo, Ate LR. Ganun kahirap ang kabataan ni Inda. Pabilisin natin ang kwento, Ate LR. Nang magdalaga na si Inda, lumaki siyang napakaganda, mabait, masipag, at mahinin. Halos lahat ng hinahanap ng lalaking magmamahal ay nasa sa kanya na. Ngunit sa kabila ng kagandahan niya ay naroon ang kalungkutan sa buhay dahil sa dinaranas niya sa kanyang tiyahin. Ang bata noon na naging dalaga ay nagkaroon din ng kasintahan. Isang simpleng kababayan. Mahirap din na katulad niya. May trabaho nga, isang tricycle driver. Nalaman yun ng kanyang tiyahin at pinilit siyang pahiwalayan ito. Ngunit dahil sa pagmamahal ay unang pagkakataon na sinuway ni Inda ang kanyang tita.
palihim pa rin siyang nakikipagrelasyon kay Elmer. Hanggang sa isang araw habang papuntang ilog si Inda upang dooy maglaba, at siya namang pagdaan ng sasakyan ng aking amang mayor ay nakita siya. Agad siyang nagustuhan ng aking ama para sa akin at pinasubaybayan niya ito sa mga tauhan niya. Sa madaling salita, Ate LR, ay kinilala ng aking ama ang buong pagkatao ni Inda Dayang mula ulo hanggang paa. At doon ay nalaman niya kung gaano kabusilak ang puso ni Inda. Ngunit ang katumbas nito ay kalungkutan at pait ng pamumuhay. Lahat din ng mga paghihirap ni Inda ay nalaman ng aking ama. At dahil doon ay hindi na nagpatagal pa, agad akong isinama ng aking ama sa bahay nila Inda upang mamanhikan o pangasawahin si Inda. At dahil sa nakilala kami ng tiyahin ni Inda, ay agad niya kaming pinatuloy. At malapad ang mga ngiting ibinigay sa amin. Sinabi na ni Abi ang pakay namin, ang pangasawahin si Inda. Alam mo, Ate LR, mabilis ang pagtugon ng kanyang tita. At kami ay tinanggap. Siguro dahil na rin sa kilalang mayor ang aking ama. At alam na medyo may kaya rin kami sa buhay, kaya niya kami tinanggap kahit hindi pa alam ni Inda. Dahil nooy wala sa bahay dahil inutusan na namang lumabas. Hanggang sa kami ay makauwi. Nang malaman ni Inda ang lahat, halos parang binagsakan siya ng langit at lupa. Dahil hindi niya ako matanggap sa kadahilan ng mahal niya nga si Elmer. Ngunit Ate LR, wala siyang magawa dahil ikinulong siya ng kanyang tita sa bahay upang doon ay hintayin na lamang ang araw ng aming kasal. Ngunit gumawa pa rin ng paraan si Inda upang makalabas at makatakas. Sa pamamagitan ng mga damit na pinagdugtong-dugtong, doon siya dumaan sa bintana at nakipagkita siya kay Elmer. Nang malaman yun ng kanyang tiyahin, agad siyang ipinahanap. At dahil na rin sa kapangyarihan ng aking ama, ay nakita din siya kaagad. Sa ayaw at gusto ni Inda, ay ikakasal siya sa akin. Nagustuhan ko din siya, Ate LR. Kaya gusto ko ring magpakasal sa kanya dahil na rin sa kagandahang loob niya at gusto ko rin siyang ialis sa piling ng kanyang tita. Dahil po sa pangyayaring yun, Ate LR, bantay sarado na ng tita niya si Inda. At isa pang nakakalungkot na pangyayari, ipinahanap din pala si Elmer upang tapusin ang buhay. Ngunit wala kaming kaalam-alam. Sa pagpabilis ng kwento, Ate LR, dumating na ang araw ng aming kasal ni Inda. Ihinarap na kami sa maraming tao. At habang hinihintay na matapos ang pagkasal at pag-sign na kami ay kasal na, o tinatawag na pagsantik ng hinlalaki ng kamay sa kanyang noo, ay biglang tumayo si Inda. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon. Lahat kami ay nabigla sa pangyayari at walang ni isa man ang nakagalaw dahil sa bilis ng pangyayari. Kaya hindi siya agad nasundan sa kung saan man siya pumunta. Ate LR, umabot ng 1 linggo, ngunit hindi pa rin nakikita si Inda. Hindi alam ng lahat kung saan siya pumunta at nagtatago sa mga kakahuyan sa kabilang ilog. Hanggang sa isang mangangahoy ang
nakapagsabing may nakita siyang babae sa may libingan. Kaya agad naming pinuntahan yon. At pagdating namin doon ay isang nakakagulantang na eksena ang aming nakita. Si Inda Dayang na nakahiga sa isang puntod doon, na ang suot-suot pa rin ay yung suot niya nung araw ng aming kasal. Agad namin nilapitan ang babaeng nakahiga. Ang babae palang nakahiga sa isang puntod ay isa ng matigas na bangkay. Oo, Ate LR. Patay na pala si Inda. Siguro dahil na rin sa walang makain dahil sa pagtatago. At isa pa, Ate LR, labis akong nahabag nung makita ko kung kaninong libing ang kanyang hinigaan. Yun pala ang libingan ng kanyang boyfriend na si Elmar. Nakakapanlumo. Nanlalamig ang buo kong katawan na para bang nawalan ako ng lakas. Ganun pala kalaki ang pagmamahal ni Inda kay Elmar, na kahit sa huling hininga nito ay mas pinili pa niyang hintayin ang huling pagpitik ng kanyang puso kahit sa puntod na lamang ng kanyang minamahal. Ate LR, ang pangyayaring ito ay nangyari 4 na taon na ang nakaraan. Ngunit hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa aking puso't isipan. Kung kailan ako magmamahal muli, ay tanging si Allah na lamang ang nakakaalam. Dahil ang gusto kong mamahaling babae ay katulad pa rin ni Inda, na kahit sa huli ay tatabihan pa rin ang kanyang minamahal. Ate LR, siguro dito ko na lamang wakasan ang kwento ng aking pag-ibig na hindi nasuklian. Sana ay may malaking aral na nakuha ang mga tagapakinig mo sa kwento ng pag-ibig ko. Lubos na gumagalang, Jamir of Zamboanga del Sur.